So, salamat sa inyo mga kababayan. Pagpalain tayong lahat at ang ating mga puso ay ating patibayin na kahit anong temptation sa atin, hindi tayo madadala. Anuhin mo ang binayad sa iyo na trilyon kung hindi ka naman makatulog sa gabi. Anuhin mo yung trilyon kung nakikita mo naka-ano na ang bansa mo. Anong gawin mo sa trilyon? Itamtax mo doon sa dingding ng bahay mo? Para ano? Useless. So yun lang. Salamat sa inyo mga kababayan. PDP! Straight! Tatay! Ang boses ng tatay, pakinggan. Maraming salamat, Sister Lilina Lizana. Palakpakan natin si Pastor Apollo Sigimuloy. Iboboto niyo ba si Pastor? At syempre mga kababayan, hindi na ako nag-iisa dito dahil dumating na siya. Tatawagin ko muna si Kapartner Paul. Kapartner Paul, halika dito. Samahan mo ako dito sa stage. Mga kababayan, muli, PDP! Ang hina, PDP! Straight! Yan! Isa pa, anong sabi ni Tatay Digong? Nalito sila. Sabi ni Tatay Digong, vote straight. Ipagkakatiwala po ba natin yung boto sa mga senatorial candidates? Ang hina! Ipagkakatiwala po ba natin ang boto natin sa mga senatorial candidates ni Tatay Digong? Ayan! Huwag po nating kalimutan dahil sabi ni Tatay Digong, kapag hindi natin ibinoto ng tuwid or vote straight ang PDP laban, anong mangyayari? Kakalimutan na lang daw natin siya. Papayag ba tayo doon mga kababayan? Hindi tayo papayag! Hindi tayo papayag! At Kapartner Paul, ngayong araw na ito, hindi lang po tayo dito sa Quezon City nagsasagawa ng ayusin natin ang Pilipinas Campaign Rally dahil marami po sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao ay kasama po natin ngayong araw na ito. Ayan, nakikita natin sa ating screen na kung saan marami tayong mga kasamahan na nakikisabay sa atin dito sa Quezon City at sa buong Pilipinas. Palakpakan natin sila lahat. At recognize natin sila Kapartner Paul, ang ating mga kababayan. Nandyan po ngayon sa Bugong Barangay Arguanon, San Remigio, Cebu! At syempre mag-ingay naman ang nandyan sa Talisay South Poblacion Covered Court, Naga City. Hindi rin magpapahuli ang ating mga kababayan sa San Isidro Gym, Bohol! Aba naman maingay na maingay ang mga taga-barangay Tugbogan, Consolacion, Cebu! Nakikisa rin ang ating mga kababayan sa Agdao, Lapu-Lapu Basketball Court, Maya-Maya Street, Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City! Ayun, dakpa naman natin ang mga taga-Misamis Oriental. Nandyan lahat ang mga taga-Mimbuli, Sanay, Misamis Oriental. At syempre Kapartner Paul, hindi magpapahuli ang ating mga kababayan dito sa Luzon. Atin pong batiin ng masigabong palakpakan ang ating mga kababayan na nandyan sa Barangay Bascaran Gym, Solano, Nueva Vizcaya. Aba, ang mga taga-Oriental Mindoro ay nandyan din sa Barangay Sampaguita Gym, Nauhan, Oriental Mindoro. At dito naman sa Metro Manila, hindi magpapalugi ang Barangay 175 Kamalig, Caloocan City. Andyan din ang number 1001 Sitio Hangganan, Barangay Pagasa, Binangonan, Rizal. At syempre nakikisa rin ang ating mga kababayan na nandyan sa Pantay, Ilocos Sur. At syempre kasama rin ang Santiago, Isabela. Kasama rin natin mga kababayan ang mga
sa taga Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Siyempre, from Luzon at tuta mga kaigsuunan sa Visayas, sa Covered Court, Barangay Media 12, Toledo City, Cebu. Hindi rin magpapahuli ang ating mga kababayan sa Covered Court Barangay Tangan, Panglao, Bohol. Pension House, Barangay Panubigan, Canlaon, Quintulman, Bohol. Ating rin welcome ang mga Quintulman, Bohol. At syempre dyan din sa Sara, Iloilo Province. At hindi magpapahuli ang ating mga kababayan dyan sa poblasyon Manakla, Negros Occidental. Siyempre at tuta sa Mindanao, LM Metro Hotel, Don Torino Street, Zamboanga City. At mula sa Zamboanga City, i-welcome na naman natin ang ating mga kababayan na nandyan sa North Cotabato na kasalukuyan na nasa barangay Villarica de Midsayap. At dyan din sa Barangay West Kibawe, Bukidnon. At syempre, ang ating mga kababayan ay hindi magpapahuli dyan sa barangay Washington G, Surigao City. Kasama din natin ating mga kababayan dyan sa Green Paradise, Barangay Maniki, Kapalong Esperanza, Sultan Kudarat. I-welcome din natin ang ating mga kababayan na nandyan ngayon sa Calamba, Misamis Oriental. At last but not the least, gikan sa Marihatag, Surigao del Sur. At hindi magpapahuli ang mga nandito sa barangay Univille, Quezon City! Hindi ba natin sigaw? Duterte! 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 Grabe! At syempre kapatid Paul, Correct. marami ang mga nagtatanong kung bakit ba talaga, na-explain na kanina, nila Sister Nori, nila Sister Neneng, kung bakit tatakbo si Pastor Apollo C. Lloyd. Ayan. Pero merong nangyari sa The Kingdom of Jesus Christ last 2024 na nag-udyok kay Pastor Apollo C. Lloyd na panahon na para mahinto ang injustices na ginagawa ng kasulukuyang administrasyon. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Sabi nga nila, kung nangyari yan sa KOJC at kay Pastor Apollo C. Buloy, pwede rin mangyari sa kahit sinong ordinaryong Pilipino at mamayan na wala rin kinikilalang sekta, paniniwala at pananampalataya at relihiyon. Dahil hindi sila kaalit, hindi sila kaalyado, maaari kayong mga biktima rin ng kanilang pang-aabuso. Kaya naman, Kapatid Paul, para mas maintindihan ng ating mga kababayan, panoorin po natin ang audio-visual presentation. Kapayapaan at kabanalan ng mga sagradong lugar ng Kingdom of Jesus Christ ay marahas na ginulo at nilapastangan. Ng iligal at walang awang niluso ng libo-libong puwersa ng kapulisan ng Pilipinas.
Simanes. From ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Narinig nyo si Tore, bibigyan